pamilya ayaw daw makipag-usap, tinataguan. May pag-asa pa kaya itong maisaayos? Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Anong masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Ayaw nilang makipag-usap. Ha? Ayaw nilang makipag-usap. Ay, grabe. Paano maayos? Bakit? Paano mo nasabi? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Oh? Oo. Ay, grabe. What else next? Parang tayong nakita ah. Ayun. Kasama ka pala. Oo. Ganon. Kaya pumunta doon kasi gustong makipag-usap at gustong maayos ang lahat. Pero ang tanong, bakit? Bakit iniiwasan? Yan. Anong meron? Yan ang tanong mo. Oo, kasi kung ikaw ay meron talagang gustong ayusin, pinupuntahan ka na ng taong gustong mag-ayos sa'yo, ayaw mong makipag-usap, at nang makita mo yung sasakyan ay bumalik, ay meron ka namang yung question na iba. Ayaw mo lang makipag-usap. Ganun lang yun. Kasi kung gusto mong makipag-usap, gusto mong makipag-ayos, kahit sino pa yan, haharapin mo kasi may gusto kang ayusin. Oh. Ay ayaw nilang ayusin eh. Galit ka na yan. Ay mukha lang akong galit, pero napaliwanag lang. Nagpapaliwanag lang. Kaya pala ganyan ang pormahan mo. Siyempre, sinayang nila yung kurma na ito na hindi mo laan nila tinignan. Ay! Nakakaya ko dyan. Yan? Yun ang sasakyan ko. Oh? Oo, nakaganit ko eh. Kita-kita ko eh. Ay, grabe. Nakita ko nag-driver na baga ko. Oh. Ganyan na. Nakita ko bigla. Dumating, bago biglang umatras. Oh, hindi maganda yun. Hindi maganda. Ikaw, lagay mo, maganda ito eh. Kasi may problema sila. Dapat, inaayos, personal, hindi sa suknet. Pwede oh. Yun yung, Baka may nakalimutan lang kaya nag-U-turn. ikaw, may tao doon sa bahay mo. Uunahin mo yung nakalimutan o yung taong gustong makipag-ayos sa'yo at gustong ayusin kung anong problema mo. Tanong lang. Ayun, at sinubukan nga po mga kalingap ni na Kuya Val na kausapin si Nanay Hansel ang buong pamilya pero wala nga daw po sila doon sa bahay. Mas maganda po sana kung sila ay mag-uusap ng personal, no, harap-harapan. Humingi naman po si Kuya Val ng dispensa pero mas maganda sana kung kaharap niya si Nanay Hansel para po mas mapag-usapan pa yung mga gusot, yung mga gulo, kung ano ba yung nasabi ni Kuya Val at bakit nga po nasabi nila na sila ay binababoy ng kalingap, no? Kaya sana ay meron pang pagkakataon na magkaharap-harap itong pamilya Batalero at sina Kuya Val. Ilang araw na lang ay uuwi na rin naman po sina Kalingap Rob sa Daet. Siguro naman ay mapag-uusapan yung mga gulo, no? Kung ano ba talaga ang mga pasya, no? Kung ano ba talaga ang ihahatol. Kung sila ba ay aalisin na, kung ipauubaya na ba, no? Kung ano ba talaga ang dapat gawin para po hindi na humantong pa sa mga ganitong napakagulong sitwasyon. Marami sa mga viewers ang nagsasabi na palayain na, hayaan na si Vinci, ibigay na kay Dr. Love kung ano ba talaga yung gusto nila, di doon daw sila. Pero syempre, ito po ay desisyon ni Kalingap Rob kung ano ba talaga ang hatol niya dito nga po kay Vinci. At sa tingin ko naman po, itong si Vinci, sabi nga po niya doon sa comment niya sa isang nag-post ay handa na daw po siyang tanggapin lahat. So, hindi pa klaro kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin doon sa comment na yon. Kung handa na ba siya na mawala or umalis sa kalingap, handa na ba siyang harapin lahat. At alam naman po natin talagang sa sitwasyong ito, si Vinci po talaga yung pinaka nakakaawa. Pero mabuti na nga lang din kahit papaano ay naiiwasan ni Vinci na mag-post sa Facebook or sa TikTok. Alam naman po natin, no, laging active yan si Vinci. Pero ang problema naman ay ito pong si Nanay Hansel. Panay po ang comment sa mga live, sa mga ibang reactor or sa ibang vlogger, no? Mas napapasama po lalo yung pamilya nila sa ginagawa po nilang pag-comment. So much better po sana ay wag na lang mag-comment or manahimik na lang, no? Para po hindi na humaba pa. Lalo pa po ngayon, no, nag-comment na naman po siya sa isang antay. Ang dating ay ito na naman po, masama na naman yung kanilang pamilya. Alam na alam naman po natin na pag ikaw ay mas nagre-react, no, mas dumadami yung mga basher. Mas natutuwa po yung mga basher dyan, lalo na pag nakikita nila na naaasar ka or naiinis ka. Natutuwa po sila pag ganun. Kaya much better po talaga manahimik. No, sabi nga po nila, silence is the best revenge. Pag po mas pinapatulan ang mga basher, lahat ng mga issue, no, laging meron kang banat, di hindi po matatapos ang mga usapin.
Kaya mas maganda manahimik para po. Tapos, na wag nang humaba. Kung hahaba man yan, hayaan na lang. At matatapos din naman ang mga issue, ang mga lahat ng pambabatikos. Kaysa naman po, kada may mababasa ka, magko-comment ka, magre-react ka, no? Mas hindi po natatapos. Totoo po yan. Ang sabi ng Hansel, ito ba legit or fake? Para po sa katahimikan na po ng pamilya po namin, kasi po di na po kami tinitigilan po eh. Gusto na po namin matapos ang pambababoy po sa amin. Para po sa katahimikan. Okay. Yung po pagpunta dyan kay Salcedo, mabibigyan po ba kayo ng katahimikan? Iyon ang tanong. Bakit kailangan talaga na tumakbo sa antay-kalingap at doon magkaparasumbong? Ganun po ba magsusumbong doon? Kayo po ba ay mabibigyan ng katahimikan? Iyon ang tanong. Sino ito nag-comment nito? Legit or fake? At ang mangiking na andun din. Pasok. Mga kagwapa. Diba? Nagtakbuhan sa kalaban. Kayo po ba ay mabibigyan ng katahimikan? Iyan ang magandang tanong. Hindi po ba? Parang mas magkakaroon ng katahimikan kung hindi na kayo nagkapara-comment at kung hindi kayo kung saan-saan nagkaparasumbong. Iyan ang aking nakikita na magandang solusyon. Tahimik, wag magkapara-comment-comment, at kausapin na lamang masinsina si Kuya Bal or si Kalinga Prab. Iyon ang pinakamagandang solusyon. Hindi po sagot kayo ay pumunta sa Antay Kalingap at doon kayo magwalwal magkapara-comment sa comment section. Kaya nga sabi ko, mabibigyan ba kayo ng katahimikan kung kayo po mismo ay wala rin katigil-tigil kakakomment? Diba? Yung inyo pinuntahan ay isa rin po na mahilig din sa issue. Ma-issue ang tinakbuhan ninyo. Diba? Buti sana kung yung tinakbuhan ninyo ay abogado or kung ano pa man yan or si Kalinga Prab, si Kuya Bal. Kung kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kayo makikipag-usap, makokontrol ang kaguluhan. Pati mga reaktor makokontrol sa pag-reaksyon. Pero ayun na nga, nagsumbong sa mga antay. Para po sa katahimikan na po ng pamilya po namin, kailangan po, katahimikan po ng pamilya po namin kasi po din na po kami tinitigilan po eh. So may magagawa po ba si Salcedo na inyong tinakbuhan? Mapapatigil ba niya ang lahat? Magkakaroon ba ng himala? Di ba? Yun ang katanungan. Kasi po, hindi na po kami tinitigilan po. Gusto na po namin matapos ang pagbababoy sa amin. Sino po ang nambaboy sa inyo? Pangalanan ninyo. Nang sa ganun maliwanag sa lahat kung sino ang nambaboy sa inyo, latagan, ilapas ninyo ang resibo. Ngayon, total na dyan at nagsubok kay Salcedo. Salcedo, katahimikan ang gusto. Paano mo maibibigay ang katahimikan kung ikaw din mismo ay mahilig sa mga ka-issuehan? Oh, di ba? Ano? Salcedo, ito yung sinasabi na kasabuatan ko. Ito na, tinakbuhan na ni Bulldog na andun, na pinagsisigaw. Nakasabuatan ko si Salcedo. Kahit kailan, hindi ko nakausap ang Salcedo na yan na ako pinagbibintangan na yan ang aking kasabuatan. Ngayon, ang Dr. Lab na andun, tumakbo na rin kay Salcedo. Pambihira ka! Ha? Ngayon, Salcedo, may himala? Bigyan mong himala! Katahimikan ang gusto. Eh, ikaw ay mahilig ka rin sa mga ka-issuehan. Di ba? Nasaan ang katahimikan? Paano magkakaroon ng katahimikan? Iyon ang tanong, paano nga ba? Comment nga kayo.